guys, good morning. Finally, the sun is up. Taas natin ito. Yan. Oh, I just woke up. Ang kalat ng bahay. Bahay ng kwarto. Finally, tumaas yung araw. See? Lately, guys, it's been so depressing. For me, depressing kasi simula nung Pasko, since nung Christmas, cloudy, rain, ganun siya, tapos ang lamig. Tapos, 'di ba yung anak kong bunso, nagkasakit siya, okay na siya, yung husband ko, tapos ako naman. Yeah. But anyway, I'm happy to see the sun. Pag nakikita ko yung araw, guys, it makes me happy. Yes, it makes me happy. Let's go outside and drink some coffee. Guys, alamig pa rin. Pero at least, kahit papaano, lumabas na yung si Haring Araw. O, di ba? May liwanag. Iba talaga yung pakiramdam ko kapag may liwanag, guys. Masaya ako. Magluto tayo ng kape. Gusto ko magkape. Today, guys, ang balak ko magluto tayo ng dinuguan. See that? Pork loin. Yan ang lulutuin ko. Tapos kagabi, nagluto ako ng pandikoko. Yan. Silipin natin yung labas. Silipin natin yung labas. Woo! Haring araw is come out. Lamig pa rin, guys. Yeah. Pero mamaya, baka pagkaluto ko ng dinuguan, punta kami dun sa bahay ng brother-in-law ko. Yung mga Christmas tree, last week na yan ngayon. Nako, talagang kailangan tanggalin na natin. I make some pandikoko yesterday, guys. Kasi nagkikrave tayo. By the way, guys, ang gamit ko yung phone ko. Pag nagbibideo ko, palagi kong gamit yung phone. I need to learn how to use my camera. Ang problema sa phone, mabilis maubos yung load storage. Kain tayo doon. Yan ang nakakamiss sa Pilipinas, no? Yung paglabas mo,
init-init panidiriya. Kako. That's one thing I miss in the Philippines. Unang-una, warm. Pangalawa, yung mga ganito. Paborito ko kasi yung pandikoko. Kung gusto namin kumain ng mga tinapay, yung galing sa Pilipinas, yung mga pagkain natin sa Pilipinas, talagang sariling sikap. Kung minsan guys, wala naman kami dito, wala kaming makuhaan. Kaya improvise talaga kami. Sarap talaga ng kape sa umaga. Actually guys, na umaga. I mean, stir in the morning. It's 11:15. 11 ng umaga. Natulog kasi kami late na. Malapit na naman pasukan sa school. Malapit na naman pasukan sa trabaho. Kumbaga parang sinasagad-sagad lang. Guys, tingnan mo yung mukha ko. Alam niyo ba, pag malamig, ang hirap kumilos. Ako pag malamig, ang bigat ng katawan ko. Kasi hanggang ngayon, ilang taon na ako dito, hindi ko pa rin ma-carry ang lamig. Parang, sabi ko nga sa kanila, kapag, kung meron challenge, ilagay nila ako sa disyerto, makakasurvive ako ng mga, siguro, 1 day, 2 day, kasi maging problema ko yung gutom. Pero itapon nila ako sa sa North Pole, ilang oras pa lang, patay na ako, hindi ko kaya, hindi ako makasurvive. Yeah. Ilang taon na ako dito guys, talagang, oy, kapit ko. Hindi ko talaga kaya yung lamig. Tapos, pag winter naman, pag summer, ang katawan ko guys, maliksi. Bilis, like, gusto kong gawin to, gusto kong gawin niya, gusto kong gawin to. Ang problema naman guys, kulang palagi yung oras dahil nagtatrabaho kami ng 8 hours. Minsan 10 hours, ganun. Kaya pag uwi mo ng bahay, it's 2 p.m. na or 4 p.m., ganun. Ano pang magagawa mo yun sa oras na yun? Pagod-pagod ka na, di ba? Tapos, busy naman ako dahil minsan nagbe-bake din ako, ganun. Extra income. Masaya kasi ang tao guys pag summer dito. Lahat ng tao naglalabasan, nag-i-enjoy. Pag winter talaga, ano bang ina-expect mo? Nagtatago sa mga bahay nila dahil una-una talagang nakakatamad, nakaka-depress, ganun. Pag winter, pag summer, ang lahat ng tao lumalabas, naglalakad with their dog, sitting down dun sa park, ganun. Ako naman, syempre, trabaho, all day. Pag uwi, chine-check ko yung garden. Pag summer guys, pakita ko sa inyo yung garden. Kung hindi kami matutuloy sa Pilipinas this year, nag-garden kami guys kasi doon lang kami nakakain ng Filipino eggplant. Kasi yung mga eggplant nila rito ang tataba. Matataba yung eggplant nila. Tapos, ampalaya, nagtatanim ng talong, sili, yeah, makakapagluto tayo ng dynamite, yeah.
Papatikiman natin yung ating mga katrabaho. Oh, mamaya na uli. Tapusin ko yung breakfast ko kasi maubusan na naman yung cellphone ko ng storage. Oh, hello guys. Remember yung last time na video ko tungkol dun sa Filipino pantry and American pantry? Oh, ayan, nabash ako. Kasi some people said like, ako rin naman may trabaho rin ako, pero maayos yung mga gamit ko. Well, girl, good for you. Nabash ako. Pero, yung mga gamit ko maayos naman, di ba? Eh, syempre, tayo nagtatrabaho lang. Tapos, wala tayong time yung parang grocery organized. Ay, naku, manahimik kayo. Malinis siya, maayos siya. Pero, dahil dumadami yung ating mga baking, kasi nga guys, nagpapa-order ako ng mga baking stuff, pero mga lutong ulam, hindi. Wala akong time sa mga ganyan, okay? Mga baking cakes, macarons, leche flan, ayan, tocino, ayan, ginagawa ko yung mga yan. But anyway, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung improvement. Di ba sabi ko sa inyo, aayusin ko ng kaunti. I mean, di pa rin sobrang ganda. Pero may konting improvement. Papakita ko sa inyo. Taran! O, diba? Medyo okay na siya. Ayan yung mga Pilipino ko. Ayan. Naka-organize na siya. Mga suka, ube, ayan. Ayan ang aking mga Filipino stuff. Tapos, ito yung mga nasa floor. Ayan yung mga nasa floor. Diba? Hindi na siya marami. May daanan na rin siya, diba? At least, ayan guys, ganyang karami yung nakalagay lang sa floor. Ayan, naalala nyo, ayan, at least ngayon naka-organize na siya. Tapos ito, yung sa asawa ko naman, American one, ganun pa rin, pero ganyan na yung seal niya. Puro bakings. Diba? Akala mo lang para siyang pero it's not as bad as, like used to be. Makalat pa rin, guys, kasi yung sa mga, kasi may pantry. This whole room is pantry. Tapos lahat, mahilig ako magluto, kaya ganyan, di ba? Kukuha pala ako ng yung nga pala namin, basurahan. Kasi dito, may every Wednesday kuhaan ng basura namin. Yung mga tinatapon ko, hindi pa natapon dahil sa mga holiday, punong-puno. Kaya, asa na ba yung aking gata? Yeah. Yan ang gata natin. So, magluluto na ako ng ating dinuguan. Alam nyo guys, never pa ako nakakain ng dinuguan. Ewan ko kung nabanggit ko na to sa vlog ko dati. Never pa ako nakakain ng dinuguan na may gata. Pero yung napangasawa ko, Bicolano, yung dinuguan nila may gata. Syempre, di ba yun ang mga taga Bicolano, gata-gata. Mga Ilocano naman, puro bagoong isda, dinengdeng. Mga Bicolano, puro gata-gata. So, I guess, lalagyan natin ng gata ang ating dinuguan. Masarap. Nung una na medyo na-shock ako, guys. Kita may crack pa to. Na-shock ako nung una, guys. Pero, nung lumaon, nasanay na rin ako. Guys, ganyan ang itsura ng mga tao pag walang mga work. Ang lamig, haggard. But anyway, magluluto tayo ng gata. Gata. Dinuguan na may gata. Dapat daw lalagyan pa ng sayote. Walang sayote, guys. Ayoko nang lumabas. Tinatamad talaga ako lumabas pag malamig. Ngayon, kaya ako kumikilos kasi nga may araw. See? May araw. Okay, ngayon guys, tayo ay magluluto ng dinuguan. Papakita ko sa inyo ngayon na nagluluto talaga ako.
By the way guys, pag nagdadala pala ako ng pagkain sa work, sineseparate ko yung video niya. Para meron din akong video, tapos maayos. Tsaka, seriously guys, ang hirap palang mag-video, mag-edit-edit. Kaya, ang pinili ko is like, separate the video para meron din akong cooking vlog. Tapos, yung pagkain na yun yung dinadala ko sa work. Yeah, tsaka, yun ang unique ko guys. Di ba yung ibang mga vloggers, they cook in front of you guys. Tapos, yun yung dinadala nila sa trabaho. Siyempre, everybody are different, di ba? But anyway, tayo ay gagawa ng dinuguan ngayon. Okay guys, today magluto tayo ng Bicol style na dinuguan. Kasi sabi ko sa kanila, kung mag-hangout kami dun sa brother-in-law ko na bahay, magluto naman ako ng dinuguan. Kasi alam nyo guys, January na, di ba? Holiday is almost over. Kaya ano kami, get together, maglaro ng card, magkanta na naman ng karaoke. And that's it. Gaya ng buhay ko. Gaya ng buhay namin dito, guys. Ito pala, ilulutuin ko. Pang diniguan. Kaya, ganito lang sa amin, guys. Sabi nila, sabi sa news, bukas daw ay uulan ng snow. Kaya mamaya nito, pagpunta namin doon sa bahay ni Ray, sa brother-in-law ko, I'm sure, pag uwi namin, I'm sure, grabe ang lamig. By the way guys, nagtataka kayo bakit iba yung kulay ko? Kasi, bumili ako ng bagong ilaw. O, pakita ko sa inyo yung bagong ilaw. Teka lang. Yung ilaw, guys, oh. 'Di ba? Ang ano niya, yan yung ilaw. Maano siya, maliwanag. Anyway, yeah, kasi yung dati kong ilaw, guys, ano siya? Bulky. Yeah, guys, pag nagluluto kami ng dinuguan, palaging may jalapeno. Jalapeno niya dito. Pero alam nyo guys, most of jalapeno na tanim namin, hindi siya maanghang. Dapat yung jalapeno maanghang. Pero itong jalapeno namin for some reason, hindi maanghang. Okay. This is my version, okay guys? I never cooked dinuguan in my whole life. Sometime when I'm craving Filipino food, nagtitingin lang ako ng mga YouTube, ganon. So, every mom, every family, every household, they have their unique way, the easy way for them, how they cook. Okay? Na-adjust natin. Na-adjust natin yung panlasa. So, yeah. Siya nga pala guys, doon ako nababash. Kasi kung minsan, pag nagdadala ako ng pagkain, nami-mention ko yung, like yung adjustment. Hindi lang adjustment para sa mga Amerikano, yung adjustment din sa akin. Katulad nung ginataang mais, yung malagkit, ina-adjust ko lang yung tamis. Kasi para sa akin, pag lugaw, parang bing nakakasuya kung minsan kapag masyado na siyang matamis, di ba? Tsaka iba-iba ang lasa ng tao. Yung iba naman mahilig sa maalat, yung iba naman matabang ang panlasa, yung iba matamis ang panlasa, yung iba matabang ang panlasa, di ba? So ako, nagugobay ako sa lasa ko. Bahala na silang mag-adjust.
So anyway guys, pag ako nagluluto ng dinuguan, tinotosta ko muna yung taba. 'Di ba? Lahat naman natin tayo tinotosta. Pinapa-brown natin, pinapalabas natin yung mantika para mas malasa siya, 'di ba? And that's it. Oh, guys, tignan nyo. Ganito ang dinuguan sa amin. Yan. Alam nyo guys kung magkano to? Siguro lang to, isang cup ng measurement. Yung cup ng measurement na ganito. 1 cup measurement. I think, it said 10 ounce. 10 ounce na blood. So, I'm assuming maybe 1 cup. You know, magkano na to guys? $4 something. So, almost $5. Ito lang kapiranggot na to. Almost $5. Like, $4 something. Imagine that. Ginto. Ginto, lahat ang presyo. Pero syempre, di ba, nagkikrave tayo. Ano ba magagawa natin pag nagkikrave tayo, di ba? Ayan guys, kumukulo na siya. Yan. Nilagyan ko na siya ng ng jalapeno, nilagyan ko na ng bay leaf. Tapos naglagay na rin ako ng pang-flavor, suka, ganyan. Malambot na siya, guys. So, yeah. Teka lang. Yan, nalagay ko na siya ng flavor. Nilagay ko na rin ng suka. Kaya ba ganun? Ewan ko ba? Ako lang ba? Kasi pakiramdam ko, okay, may mic ako. Pakiramdam ko, yung suka na to, hindi siya maganong kaasim. Kung nagluluto ako ng dinuguan, pakiramdam ko hindi siya nawawala yung asim kahit ginagawa ko yung old style na wag haluin, wag haluin. But anyway, ito yung work sa akin, okay? Iba-iba kayo, iba-iba kami, iba-iba tayo. So, may flavor na siya, guys, okay? Tikman natin yung alat niya. Ako, pini-flavor ko muna bago ko ilagay yung dugo. Gusto ko yung lasa ng alat at asim, medyo nakadikit na dun sa may karne. Okay na. Ngayon, ang gagawin ko, ito guys yung dugo, oh. Ang ginagawa ko, pag luluto ko ng dinuguan, hinihinaan ko yung apoy. Kayo ba ganun din? Hinaan ko yung apoy para yung dugo, hindi siya ma-shock. Ewan ko guys, kung kayo ganyan. Kasi mas expert kayo sa akin. Diba? Kasi hindi naman talaga ako nagluluto nito. Si mama ko ang nagluluto nitong dinuguan. Pero syempre, like I said, if you live abroad, you're craving. Kaya, yan, sariling sikap tayo. So, hininaan ko yung apoy, tapos dahan-dahan kong ilalagay yung dugo. Ganyan ako guys, magluto ng dinuguan. Tapos, hahalu-haluin ko siya guys para yung dugo ba, hindi magmuumuo. Ganyan lang ako guys magluto. See? Maano siya guys, lumapot siya. Kaya ang gagawin ko, kaya mahina yung dugo, yung aking apoy. Kasi ayaw kong ma-shock. Tapos, maglagay na rin ako nito. Para mabalance ko ba yung sabaw. Mamaya lalagyan natin yan ng tubig. Kailangan natin ng tubig. See, ganyan ako magluto, oh. Tsaka, ewan ko lang, pero ang mga tao, ilalagyan natin to ng tubig, kulang. Ang mga tao dito, hindi naman sinigang ang dinuguan. Pero palagi sila nagreklamo. Gusto daw nila yung masabaw. Siyempre, magkikinig tayo, di ba? Kaya, lagyan natin ng konting sabaw.
Lagyan natin ng konting sabaw. Yan. Meron pa akong isang gata. Tingnan natin. So, ganyan ako guys magdinuguan. Ayoko guys yung masyadong malapot. Oh guys, ganito na siya. Ganyan na siya. Ano siya, 3 cups. I think 3 cups. 3 container yung nilagay ko. And I think 1 container is 1 cup. Ngayon, nasa low fire lang siya, no? Ayaw ko kasing maano siya, yung mamumuo. Tapos, inugali ko yung dahan-dahan ako halo-halo. Ganyan. Nasa medium lang siya. Ganyan lang, guys. Kasi, nung nagtatry ako magluto nito, guys. Naasar ko kasi bumubuo-buo. Parang hindi siya appetizing kainin. Kaya sabi ko, i-low ko yung fire para hindi mabigla yung yung dugo. Oh, di ba? Oh, tignan nyo guys, ang ganda na siya. Di ba? Ang ganda niya na. Hindi pa yan siya lutong-luto yung dugo kasi kalalagay-lagay ko lang. Tapos, ang gagawin natin, lagyan natin siya ng gata uli. Kasi dalawa na yung gata ko, kaya lagyan natin siya ulit gata. Hindi ko alam kung magiging lasang gata na talaga to. O, ayan, ganyan lang guys. Para ng champuran. Pero mamaya, mag-iitim pa yan. O, ayan na. Wala akong nilagay dito na sayote. Kasi nga, ayaw ko nang lumabas. Ganyan kasabaw yung gusto nila. Yung iba, di ba, malapot. Tinaasan ko na yung fire niya, guys. Ginawa ko na sa medium. Medium high. Di ba, ang ganda na yan tignan. Tapos, pag naluto na yung dugo niya, doon ko titikman yung pinaka-final niya. Na suka, asim, ganon. So, ayan guys. Ayan na yung, ganyan ako magluto ng dinuguan dito. Dito lang ako natutong magluto ng dinuguan. Kung kailan pa ako tumira sa malayong lugar. Sa Pilipinas ako, hindi naman ako nagluluto. Kasi nga siguro, may mama tayong naaasahan at saka meron tayong mga kapitbahay. Na, pag dito ka na nakatira sa malayong lugar, you have to learn how to cook Filipino food kapag nakikrave ka, di ba? So, ito ang aming kakainin mamaya. Tapos sabi nung pinsan ng husband ko, magluluto daw siya ng pansit. Kasi sa Bicol, pinagsasama nila yung pansit at saka dinuguan. Ako hindi ko siya bet. Mas gusto ko pa yung kanin. Or kanin, dinuguan, tapos side dish ko yung pansit. So, iba-iba tayo ng gusto, di ba? Yung gusto nilang kainin, bahala sila sa buhay nila. Ito, kakainin ko lang siya ng may rice. Hindi ko kakainin na may dinuguan at saka pansit. Oh. So, yun lang guys. Mamaya siguro, makikita nyo, pupunta tayo dun sa bahay ng brother-in-law ko. Mag-get together lang, mag-ingay-ingay. That's it. Okay guys, hi. Anyway, look at the time. Time check. Let's take time check. It's 7:70 na ng gabi. Tayo ay nakapagluto na. Nagre-ready na kami para tayo ay pumunta sa aking bayaw. So, that's it. Ready na? Honey, you forgot to turn off the TV. Release without card. So this will actually just let you take a photo if you don't have a memory card in there. Now image stabilization mode, you can go in here and you can Okie dokie. Are you ready? Guys, magi-snow
Mag-i-snow daw mamaya. Ay, mamaya. Bukas. So, I'm pretty sure mamaya is pag-uwi namin. Guruwi kami yung mga alas 12, alauna. Malamig. Kaya kailangan tayo protektado. I think that's it. What do you want me to... Punta tayo sa labas. Dadaling ko to. Para hindi tayo Ano ba yan? Parang palagi akong may eye bag. Nakakaasar. Ano pa ba? Dadalhin natin tong bag. Just in case. Dahil alam ko malamig, tayo ay magsusuot ng boots. Ngayon, medyas ko. Let's go. No, beside me in my foot. Bye, Jason! We're leaving. Okay, bye. Anyway, this is it. Itong linggo na to, last na to. Itong ating ilaw. Bukas mag-snow, as far as I know, mag-snow daw. Oh, yan na. Next year ulit. Ganyan lang dito ang ating, dito may mga kapitbahay, guys. Wala na, oh. Kami lang. Yung kapitbahay namin, wala na rin. So, yeah. Oh. Ayan lang. Next year ulit. Bye, Christmas lights. See you next year ulit. Ay, nako. Ganito lang ang buhay. Baka bukas, hindi pa tatanggalin ni Jude. Baka hindi niya pa isi-shut off. One more night. That's it. O, tignan yung mga kapitbahay namin, guys. Tahimik na. Ganyan lang dito sa amin. Okay, guys. Sabi ni ng aking asawa, bili daw kami ng lotore. Ay, ang sasakyan ko. Bili daw kami ng Hoosier. Tsaka bibili ako ng pop. Sama kayo dito. Ganito kalaki, guys. So, unlimited siya. Unlimited, guys. Minsan, guys, taas ang taba ng tubig. Tinatry ko muna. Pwede yan dito. Masarap, guys. Minsan wala siyang yun, parang espiritu. Espiritu ba tawag doon? So, Ngayon, ang problema, natin mapaglagyan ng straw. Tsaka kahit. Sila, guys. Ice. Tayo magbabayad. Nandito tayo sa gas station. Mga kape. Mga
ng lottery. Qué bonito. Wala. Bumili lang tayo guys ng pop. Baka sakaling manalo tayo sa scratch off. Daddy, you didn't pay my... Okay. Thank you. Pupunta na tayo sa ating brother-in-law house. Rico. Sabi ko na nga ba eh. Gusto ko tang tawagan kanina. Hi, Fe. Akala ko, meron ako. Larissa, kumakanta. Ano na, Bes? Oh, ano mo ko? Picturean mo ako. Punta ako dito. Picturean? Video yan. Video. Plus video. Maganda. Ang maganda. Hello! Ganito ang aming buhay pag weekend. Sa buhay ko'y wala ka. Ang hirap pag-ibig. Puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagan? Sinong aking ihahanap? Ate ko niluto ni Ray. Wala, mantika. Fried chicken na rin. Ito yung dinuguan ko guys. Oh. Hey, Joby! It's very good. We love it. Chained by your own sorrow. Joby! It's good too. In your eyes, there is hope for tomorrow. Ano yung pa, Joby? Thank you. To see you like this. So sad. Chiquitita, tell me the truth. I'm the shoulder you can
mga tao. See? For all the marbles. Just so generous. Ito na lang po yung natitira. Kami na lang. This also brings more for this. Sila kararating lang. But anyway, thank you guys so much for like and share. And please don't forget to subscribe na rin para meron akong mga loyalty subscriber. Konti pa lang po yung mga loyalty subscriber ko. So it's nice if you guys subscribe para makita nyo ang aking mga vlog kapag wala tayo sa trabaho. So that's it for now. Let's go, sis. And we about smoked it. Let's go to the bar. Hi Let's go. sis! I didn't know it was. There was a lot of back Yeah, it and was left, straight right. Oh, fuck. Kararating lang po nila. Came out of But nowhere. anyway, please don't forget, like, share, and subscribe. Thank you guys. Love you all.